last week or this week, no, on April 9, no, we attended a conference dito sa, kasi nag-attend sa conference, pakihiyaw naman dyan. So I believe na naatay na dawatan during the conference mo. Share na ko gamay sa kong takeaways before I will go to the Word of God today. No? Okay. It's 10:05 sa kuwang-kuwan. Rilo. Okay. So, last conference, grabe itong gi-share sa mga speakers ba, no? During the conference. And ako, personally, I was so blessed by all the speakers, no? Pero ang ako ang gihilakan dito katong kay Pastor John Lee. Kasi I saw John Lee when he was a young kid. Ang young papa, mao'y director na mo sa Agape Campus Mission to na siya Davao. Agape Campus Fellowship pa. Si Pastor Leo Munoz. So I've seen the faithfulness of the Father. That's why when I saw the son preaching, nagago, grabe akong hilak ba kay nakita na ako ba? No niya, of course, siyempre nakita na ako kung anak nga one day, no, kanang ang imong gihaguan, ang gihaguan ni Bishop ni Pastor Leo Munoz for how many years of hardships and struggles and challenges. Kasi by faith ko natuna ang agape, mga youth ang ginagunita na wag yun ay mga sweldo. No niya, grabe yun. I know their lives with Ate Miriam before, and I know how they suffered. But Pastor John Lee was able to deliver a powerful message. No, medyo English accent lang kay nagdako man ko lang siya sa Amerika, so medyo accent niya English lang. But there are things, no, na realize na ako and some other speakers, hindi na ako ma-recognize. Pero ang isa po ka word na nagtatak sa kuha dito is faithfulness. Say it with me, faithfulness. It's easy to be faithful when everything is good. It's easy to commit to the church when all is well. It's easy to serve the Lord when you are provided with everything. But there are times that you will experience lack. And we believe that lack, it's not of God, but it is just a season. No, because the enemy wanted to plan to destroy us, to discourage us. Mo na nga naay iplano ang Ginoo nga kanang ipa-discourage bitaw ta, because discouragement is the most effective weapon of the enemy. Tistingin ra gud pag discourage ka, di ka ganahan mo simba. Tistingin ra gud pag discourage ka, di ganahan mo trabaho. Kung discourage ka, di ka ganahan mo gawa sa inyong balay. Di ka gusto makikistorya tao. Why? Because you're discouraged, you're depressed. No, somehow you're disappointed sa nagapakita mo sa imong kinabuhi. But you know what? God is still looking for people who are faithful in their discouragements. Unsa, pastor? No? Listen good. No, listen good. For the past few weeks, I've been struggling. But dili na ko ginakancel akong kuan ako'y meeting. Ya kabalo ko nga ako'y mubayad sa meeting ba. Anak ko, Lord, you will provide, you will provide. I have so many meetings this week, and faithfully God provided. Because when you are faithful, He is more faithful to you. Maugin na ako na-learn sa Ginoo ba? Sige lang. Di ba, nakaingon ko sa inyo nga, ako hard loser ko nga tao. Pag mapildi ko, di ko musugot, nga di ko kabalos. That's my character. No, when I was an unbeliever. But kanang character, kanang nga kinaiya na ako nang idala diri sa positive na connotation. Pag ang yawa makaisa sa kuha, di gyud na ako nalungan. Mangita jud kog pamaagi nga motrabaho kog taman sa Ginoo para pikatan ako ang yawa pag-abot sa panahon. Dili ko ng tipo na, dili lang ko. No! Naisahan ko nimo, hulatang akong balos. But that's towards
the enemy, Satan. So last conference, kanila nga ang grabe kayo nga nag-speak sa kuha. Can we have that verse? Sige daw. Pwede ka na. 1 Corinthians 4:2 sa English Standard Version. Moreover, it is required of stewards that they be found faithful. Daghang mga tao nga nangalagad sa Ginoo panahon sa kahayahay. No question asked. Pero gamay nga lang ang mabilin pag-abot sa kalisod. But still, di nagbago yung standard ng Panginoon. He is still looking for people or servants or stewards that are faithful. Sabi mo doon sa katabi mo, are you faithful? Ingon po siya, kita biya ka sa kuha kada Domingo tapad ta. Tanong pa kunin mo faithful ko? Dili mo na basihan ng kanang nakakada Domingo. No? Because the faithfulness, that's 24/7 before God. Okay? Now, the second verse, kani ang pinakagusto nato nga masayran na madunggan sa Ginoo. Si Jesus man nag-ingon ani. His Lord said unto him, well done, thou art good and faithful servant. Thou hast been faithful, King James ani. No, thou hast not, or thou hast been faithful over a few things. I will make you the ruler over many things. Enter into the joy of the Lord. Wala tayo laing gihulat pag mag-atubang na nato si Jesus in this day of judgment. Wala tayo laing gustong madungog. Kana lang word na, well done. Kanang well done. Muna akong ginasulti permanente pag mag-order ko og steak. Kadi ko ganahan na inighiwa, manglagsik ang dugo ba? Bahalag, mugahi man ni sir, sige lang, basta well done. Because I want to hear that word when I finish the race. I want to hear it from Jesus himself that will say, Blair, thou art good and faithful servant. Well done. Wow. Well done, Pranab. Thou art good and faithful servant. Hallelujah. Well done, Kim Su. Thou art good and faithful servant. Gusto nating marinig yan eh. Hindi natin gusto marinig yung opposite. Bakit? Ano yung opposite, Pastor? Oh, yung opposite, ang sinabi niya, diba? You are a wicked and a lazy servant. Away from me. No? Wicked and lazy, dili ta gusto sultihan ta. Kanabitong sultihan ta sa itong mga ginikanan nga, ikaw bataa ka kay tapulan yun ka. Ay, maligkamot yun ka eh. Bisag limpyo na ang kasilyas, imong pagyapong limpyo ang usab. Hantod, mahurot na lang ang dumix. No, kay, dili ka ganahan, sultihan ka, tapulan. Kinsa sa inyo atri ganahan ka, pag ingong ka sa imong ginikanan, tapulan yun ka, bataa ka. Mingon ka, thank you. Wala, di ba? Because we want to hear a good command coming from God. Gusto ta makadungog. Kaya siya man ang musultihan na. Wala may laing musultihan na kundi si Jesus mismo. Pero kaya lang, ang faithfulness, usahay, kinahanglan na siya matistingan. No? Quickly lang. Faithfulness doesn't guarantee absence of hardship. Wow. Dilibot pasabot kay faithful ka, wala kay hardship. Diha ka matistingan kung faithful ka pag abot sa hardships. With S pa yun. Pag grabe ang kalisod karon, daghan na kay karon, wala na kay kumaminaw ka sa social media, na malumos ka sa mga negative na ginasulti. Okay? Malumos ka kay puro negatibo ang ginasulti sa mga tao. Wala na ni pag-asa. Kani nga itong Pilipinas, malubong na ni. Kaya nga itong presidente, bla 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 bla. Kabalo ka, kung sa presidente ka nagtanaw, wagay paglaom.
Pero dili man siya ang atong paglaom. For I know the plans I have for you. Plans to prosper you, not to harm you, but to give you a hope and a bright future. Mao na pong maabogado, giga pong ako ginapag every time makita tiga diri pong maingay ko, Lord, salamat kay nanay abogado ang the word for everyone, Davao. Pag nay mangaway na ako, nanay mo kipagtanggol sa kuwang. That is why you have to understand, He is your hope. It's not politics. No. Kaning politika yun, sus grabe. Wala ka kabalo, kinsay tarong, kinsay nagpakaroon ingnon, kinsay nanggamit lang. Hey, may na lang yun, wala ko ng politician. No? Kanang politician o artista, pari-pariho na. No? Train sila mangatik at tubangan sa mga tao para daigon sila. But our hope is not on them. Our hope is in God. Dili garantiya nga na mawala ng kalisod pag magiging faithful ka sa Ginoo. Pero ang imong faithfulness is never wasted but always be remembered by God. Kanang imong giyaguan, ay, no, karon si Manaha, grabe kayo ang Ginoo ba? Nag-share lang ko isa ka tao, nahanap pa dyan ko, para pa dyan ko budget diri ba? Yan, wala may laing nabilin, pastor siya sa Cebu. Siya nga, dako kayo yung network sa Cebu, sa Pangalagad. Yan, wala may laing mauban sa iya, mga pi. At ito pag yung isang lanang, anak ko Lord, hallelujah. May labakabot ito, humana siya order. Anak ko, pastor, ako na nabayad na na. Kabalo nung kasama pastor, mahilig po magpakaroon nun. Ako na nabayad na na. Alam siya, okay na pastor. Alam, salamat kay pastor sa iyong pag-abot kay, wala mo siya istorya. Then I started to share the word of God. I started to encourage him. I started to share about missions. Pagkahuman, ana lang siya. Pastor, bless kayo ko sa imong i-share ba? Pwede ka na ako imbitahon sa Cebu, sa among network. Wala problema. Because I wanted to have that spirit in you na ma-share sa akong mga tao. They are discipling people. Pero kulang kayo sila kadasig, pastor. Kulang kayo sila duot ba? I want that spirit. Hatod ako sila sa airport. Sige lang, brad ako maghatod. Hatod ako tibok pamilya sa airport. Pagkaon yan, ikuha na akong phone. Pastor, unsay imong GCash number? I want to plant a seed. Ang pastor, siyempre, kabalo man ka, nigasto beto diri. But when I look at the amount, anak ko, grabe po ni, kung maulang niya akong igasolina, malumos niya akong pick up. So anak ko, wow! And I remember, faithfulness never wasted, but God remembers it. Kanang imong gisakripisyo para sa bantao, para sa imong ginikanan, para sa imong mga anak, no, para sa imong mga parente, usahay kanang kagipapo na kay ka pa. Pero timan ilang ni, kanang imong gisakripisyo, wala gyud na malimtan sa Ginoo. And you should be excited because God is a God who gave rewards. Ingay mong katapat, andamay mong kaugalingon sa imong reward. And lastly, faithfulness, no? Faithfulness positions you. Kaning tulo ka butang, ato yan timanan. Ang pagiging faithful, dilibot pa subot mawala imong problema. Mawala imong pagantos, kalisod, part man na sa atong growth. Unya kung maging faithful ka sa Ginoo, tagaan gyud kaniya rewards nganuman mahinumduman man kanya. And God remembered Joseph. God remembered Joshua. God remembered Noah. Wow. Dilibot pasabot kay nahinumduman ka na, nga nalimtan na ka. No. But pasabot, imuha na ng adlaw. That is your one day in the Lord. Tanan-tana, we have our one day in the Lord. Sabi mo sa katabi mo, excited ka ba sa one day mo? Ha?
Because faithfulness position you. Unfaithfulness, on the other hand, will keep you away from the blessings of God. Kanang magiging unfaithful ka, ungrateful ka, ay mulayo, yun ang panalangin sa imuhana. Ingon pa sa usa ka pastor, nagdala na ang taang anghel, nagpitpit na ang taang anghel, sa iyahang regalo sa imuha. Unya kay, wala naman ka nasimba. Wala naman ka natin ng life group. Yeah. Buhat pa yung statement, ay, gaya nga bilabilan ng life group, pobre, magyapong karon. Wow, tugay na ko, simba-simba, wa mangyapon ko niya sinso. Mura ka itong mga NPA ba? Naghingan sila sa ilang mga kauban. Unya, sa inyong naani, surrender mo sa gobyerno. Sa inyong naani, na praise the Lord pa mo. Pero ingon si Ida Marie, sila ka Igor, bisang pagwa pa minabayran sa gobyerno karon. Pero ang among kalag, gibayran nas Ginoo. Wow! Palakpakan nato ang Ginoo na. Pwede yun kang kantsawan, pero ikaw naman kay know-how sa Word of God. Katong nangantsaw sa imo, wa man putoy alam, kay sira-sira, no, whatever will be, man tong kinabuhi ato. Ikaw na kay gisaligan. Ningon man ang Ginoo, pag faithful ka, nakaposition ka. Position for what? Position for the release. Ingay mo katapad, hapit na imong release mo. Ha? Amen! Pamasultihan ka na, ayaw na po ingon ka, hinaot pa. Malay pagtuo, pag nakani declare sa imo labi na man of God, leader nimo sa life group, kabalo kay igsoon, basta faithful lang ka sa Ginoo, na ay divine reversal, may tapos yung kinabuhi. Ano din ka, amen, akin yan. Atong mag-asawa, meeting na ako sa entry, share naman ko, kuhan pagkataw-taw, bako mga asawa, tanan na ngaon dito sa pamahon, nanaw sa mga, kung saan man na siya, pari ng kaistorya nila, kay nihilak ng itong asawa. Grabe pa nilang gigian sa ministry ba? Pastor man sila. But you know, God will position you for a big release. Ay, wala akong kausap. God will position you for a big release. Lagi mas dagang tao, Gidres Pigas. Anyway, that is not my topic. Okay? Ako lang, encourage lang kayo ko. Gipakita gid sa Ginoo sa ko ba? Gipakita gid sa Ginoo sa ko. Ano bang ana si Lord ayaw lagi pagsalig sa tao. Kay ako man imong gialagaran. Okay Lord, okay. Pero human as we are, nagi mga panahon nga alas 3 na kaskadlawon, buhi pa ka ba? Basko pa imong mga mata. Bisa kung saan ni mo, kanang piyong-piyong, di nyo kakatulong, ano man, kay kabalumang ka, nga na, kay problema, ito bang. Pero pag piyong na ko, anak ko, Lord, mo piyong ko, kay gusto ko nga pagmata na ko, mas buntag, na anak ko'y good news. Katulog ko. Pagmata na ko, ko'y good news. Hindi lang ko magsaba kay basig na po yung mag-text na ko. Pastor, basig na kay extra diya. Shock yun ko. Pastor, ako yung diya, padala. Oh! Kabalo yun ang Ginoo. Kabalo siya o unsay mong kalisod karon. Kanay mo katapad, wala kabalo. Mao bitong pagtapad pa lang yun, ingon siya nga, libre ako paniod to niya. Pagkatibay, ikaw magiging paniod to, kakabalo, kung kabalo lang ka. Diba? Pero, lahig yun ang Ginoo. Maayo yun ang Ginoo. Pagkanta ni mo ito kanina, Dix, tulo akong luha ba? No? Katunak nga, Juan, wala, sa to? Lalala kay susama, wala kay susama, tinuod kita.
mo na magagmay o dagko ang imuhang release. Salamat ko sa Ginoo. Di kayo may nga, mora ni Lord. Di man mo akong ipangayo, kulang man eh. Pag ungrateful ka, wala kasunod na. Pero kung grateful ka, faithful ka, may ka, Lord, dili ni mo ako ang need, pero kabalo ko, Lord. Ang sunod ani, mas dako. Salamat daan. Amen ba? Kanino yon? Yun. Now, kay faithful man ka, bisan taliwala sa crisis, padayon gyud mo kag life group. Kami bitaw ni Dato Rudy. No, ingnan mi ni Pastor Rayo nga, bro, we want to see you on Wednesday sa Talaingod. Kay i-introduce na mo kay Secretary June Torres sa NTF-ELCAC. Niya, interviewon daw mi. Sa interview dito. Una-una na ko, patay, Talaingod. Round trip, ani. Siyempre, karon hawad na kayo ka maghuna-huna ba, di ba? Itong una, wala lang ba? Sige, wala problema. Pero niya na pag-ispasurayo nga, bro, opening man sa 15, pwede mo balik po kas 15, mamili lang ka, mabalik ka, matulog ka dito. Anak ko, magtuo lang ko sa Ginoo nga pabalikon ko. Ngayon si Dato Rudy, siya Rudy, na iripan atong pagrudo. Sa Ginoo lang ta mangayo. Kaysa tao, ma-frustrate niya ta. Kalit lang siya tawag, bro, pila magasto ninyo sa inyong krudo? Uy, mao ning pinakagwapong pangutana. Kabalo ka, kakita ang Ginoo. Sa iya lang yun sumbong, sa iya lang yun. Ayok sumbong sa imong Facebook. Kaya kanang imong problema, personal man na. Nga naman kay amahan, nga willing mo hantag nimo. Ngano sa Facebook, may mo hatag nimo. Tapay bashers diya uban. Uy, ganong imo man ng ikuan dali ang imong mga bayronon. Di man ta parente. Makasabaan pa ka. Pero dali sa Ginoo, di ba? When you shut the door, ingo pa ni Pastor John Lee, gisira ang portahan, it speaks of private conversation with God. It speaks of prayer. When you pray, go to your prayer closet, shut the door, close the door, and talk to your Father. I learned so much. That's why even Jesus learned obedience by the things He suffered. Ginoo na. Pero naka-learn siya magsunod sa iyang amahan. Diba? Tungod sa mga butang nga iyang giantos. Kabalo ko na yuban sa inyo, Dre, pamasahi lang yun ang inyong bit-bit para lang makasimba. Kabalo ang ginawa na, kakita ang Ginoo. Timan ini. Karong si Manaha, na ay anghel na dalo ng Ginoo sa inyong panimalay, sa imong panudlanan, sa imong opisina, na ay gamito ng Ginoo nga mga anghel nga naka-assign sa tuwa to bring the blessings to you. I prophesy that today. This week, financial breakthrough come forth in Jesus' name. Hallelujah. Di ko makasugod ha. Okay, 21 minutes. Kay faithful man ta, we will continue to do everything for God. Not for, but with God. Partnership man. Di ba? Natay partnership sa Ginoo. Iyon ang Ginoo. Ikaw ang industrial partner. Ako ang imong financier. Sa partnership na inana, di ba? Ang tao nga imong ka-partner na nasa kwarta, iya magbuhay sa kwarta. Pero ikaw mo padagan sa negosyo. You are an industrial partner. In the kingdom of God, we are the industrial partner. God will finance everything. Unsay imong kinanglanon sa imong pagtrabaho diha sa iyang gingharian. I'm not talking about your work or your job. Okay? I'm not talking about your job. I'm not talking about your job in the office or unsay imong negosyo. I'm talking about your partnership with God in His work here on earth. That is why I come up with a series, Doing Life Together series.
doing life together. Sama-sama. It's a community. We are a big community. We are a community here in Davao. No? Nga uban kita. Komunidad man na, komunidad, uban man na. Murabi tawag sa tribo, di ba? Tama ko, Dato Rudy. No, sa tribal, kuha na sila kanang, unsay tawag na, clanis. Oh. Problema sa ilang membro sa tribo, problema na sa chieftain. O problema na sa tanan. Pero kung na sila blessing, blessing po na sa tanan. Pag mo release ka, blessing sa, for example, bugas, tinapa, apilang trisbe. No? Ilan lang salusaluhan tanan. Walay taga-tribo nga maglungag lang sa iyaha dito sa sunod siyang balay. Nga naman, kung na'y problema, apil tanan. Unya, kung na'y panalangin, ikaw lang. That's the way they think. That's their culture. And to me, it's a good culture. Because they learn how to share whatever blessing na ilang madawatan, whether small or big, they will share it with other people. Kita siguro kung kita magbuhat anak ng community living, na siguro uban sa to nga, no, inikakabii, kanang pamakok o titod ba kay nagtago og mga biskwit, mga ni gos kita kang kita dream so kaigo na. Pero sila sa tribo ana sila. Pag-abot nila sa ilahang lugar, tanan nilang nadawat na blessing ibutang na sa tunga. Gunitan na sa ilang chieftain. Mga na si Dato Rudy, di yun na siya mapobre. Dato, yun na siya permanente. Kay chieftain man na siya. Oh, dito na dalon sa iyang balay. Dato niya, si Dato, may magkuhan, ikaw maglungag ha. Ikaning mga manok nga gihatag sa tuwa. No, ikaw magluto ani, ibutang nimo sa kawayan. Nilutlot nga nilutuan. Hastang lamia para man lang sila magluto. And then, tawagon ng tanan. Tapukon. Unya, iserve ang pagkaon. Wow! Kabalo ka, in the kingdom of God, doing life together is very, very important. Because in life, there are challenges. Pag ikaw ra mag-isa, ay, biya kung saan mo mahunaw-naan. Diba? Pero kung nakay kauban, nakay komunidad, nakay life group is also a community, a small community, wherein you can share your problem. Kanang atong GC, pag naay magbutang diha, nga naay tabangonon, na namatay, by the way, na matsyanta o mama sa ato ang kauban sa church, one of our leaders, si Sister Jack Padillo, si Jack, namatay ang mama gahapon. No, that, under na sa network ni Teacher Mel, and then si Brother Edwin, under sa network ni Doc. So I'm trying to connect with them. No, kay community man ta. Ang kasakit sa isa, kasakit sa tanan. Ang kalipay sa usa, kalipay sa tanan. Amen ba? Mo na importante yun, mabilong kag life group. Kaya kung di ka mabilong og life group, why nakabalo? Why nakabalo? Ang hospital na di ay. Uy, wala na biya si Kuan. Ha? Kanusa lang? Wala nakabalo. Importante, we will do life together. Amen ba? Ganahan kay Kuan nga Kuan ba? Nga statement. When we do life together, no? Ang heart ni Jesus diha is reaching or to reach one more. Say it with me. Reach one more. Say it with me again. Reach one more. Reach one more for Jesus. Diba? Ang focus aning reaching one more for Jesus, not for this church to be filled with people, but heaven will be filled with souls who followed the Lord. Ang basihan ang ato motivation is our compassion towards people. Jesus said in His scripture, when He saw the crowd, He was moved with compassion. Natandog kaya kasing-kasing ba?
No, na yung mga videos usahay sa Facebook nga, kwan ra good for content lang good, pero makahilak ka ba? No, na ito yung video ko nakita na, marami na akong hilak ko eh. Ano ko na, sa mga ko nga, kabalo mo ko nga shoot lang ni. Pero it's fixed. Because the video, no, was talking about compassion. Kaluoy. Iya kita nga mga anak sa Ginoo. Kabalo ka nga nung dali ra ka maluoy. Kaya naaman ang Ginoo sa imo. O yung isa sa karakter ni Jesus is maluluyon. Mo nang pagtanaw ni mo, bisa ko sa'yo magduda kang tinood ba ni o scam ni. Pero makita ni mo later on mo gawas kinang imong pagkamagluyon ba. Bisa katapusan na ni mo kwarta imo mahatag ba. Nga mo ka, bahala ng ginawa to. Kung nangilan mo siya na ako, dili, basta ako nag-respond ko sa iyang situation. Because that compassion is built in sa imong kinabuhi. Built in na, pagkadawat ni mo kang Jesus, boom! Kasama yan eh. Yung mercy, yung grace, usahay lang, ato lang kina-resist ba? Di na dapat kaluyan na, kay wapa na kabayan ako. But the real Jesus who lives in us today will always dictate our spirit. Kaya atong spirito na usab naman kuna. Ang ato namang soul area, mao yung nag-struggle. Mind, will, ang atong emotion. Pero ang ato ang spirit, born again na. Spirito na sa Ginoo, capital S na, dili na small s. It was replaced from small s in the Old Testament. Now it was replaced with the big S. O ito pag-ingon ni Jesus, peace be with you. As the Father has sent you and I am sending you, receive the Holy Spirit. Dili to small s. Big S tong gi-release after sa iyang resurrection on the first night of His resurrection. 40 days yan appear sa mga tao, sa mga disciples. But on the first day, Jesus, gisigurado yun ni Jesus na on the first day, ang Holy Spirit mabalik sa ato. Because it was, gipalayas na ito na sa Genesis chapter 3. Sa ato ang ginikanan nga si Adan o si Eva. But God, yan ang gibalik sa ato. Now, ang iyahang pagtabang sa ato, nag-ugat na sa kaluoy. Compassion. Ang compassion o pity, border man na siya. Ang pity, usahay, mahal lang na, ay, halaluyan yan, no? Grabe, wala kuyawan na, wala na siya, ginikanan. Wala, pero kuto pra po diha. Pero kung nakay buhaton, that is compassion. Nakay action na buhaton. Wala, atong tanawon, kung napabanay kikaon sa ilang balay. Kaluoy po. That is compassion. Pero ang pity, kutobra na sa komento. Ang uban yun, mas worse. Ano po lang naglisod-lisod mo sila, no? Ay, basi, mga dautan po ng tao, itong ano man naon. O ba kayo kakaila? Nag-speculate na rin kabadagan na kayo kang masumpay sa istorya. Ay, basi, tuunan na. Oo, gisilutan na sa Ginoo. Sa mga Muslim, pag ang usa ka country magpait, di na nila tabangan. Nga naman, because to them, that is the judgment of Allah sa ilahang country. Di na sila matabang, di na para sa inchik, malugi ka, tagang ka kapital. In Islam, no, I'm not attacking Islam, but that is the practice. Pag ang imong pamilya, no, grabing kalisod, grabing akuan, ang ilang tanawan na, gidisiplina na ni Allah. So di tamang hilabot niya, kay mapilta sa judgment ni Allah. Sa ato, lahi man ta. Pag makakita tagwan, regardless of unsay hinungdan, nganong napobre na, nganong naglisod na, nganong naghikaos na, basta nga tuwa, gusto ng tamtabang. Kaya nga naman, tungod ang number one nga mananabang, ang number one na compassionate, ang number one na merciful, ang number one na gracious na sa atong sulod. Palakpakan na ito ang Ginoo. Now, in Luke 15 verse 1 to 7, okay?
10:20. Okay? Luke 15:1 to 7. Nadia, about the story of the lost sheep. Nawala ba na karnero? Yun dia, now the tax collectors and sinners, I think you know already the story of this. Adunay nawala nga karnero. Isa kagatos ang iyang karnero, nawala ang isa. Pagka-notice niya nga nawala ang isa, willing siya ibilin ang 99 para pangitaon ng isa. And I believe and I pray that this morning, it will not just stuck here in our minds, but it will go down to our hearts. Pangitaon ang isa. Pangitaon ang usa. Si Wilmer usa, Milicio usa, si Wayan usa, no? Pangitaon, dili na aksidente ba nga, mao na ilang apelido. Pangitaon ang usa. Ingon pa din niyo, in a world that celebrates numbers, God celebrates names. Ang kalibutan karon wala lang ginatangan numero. Numero sa gasolina nga mutaas, numero sa sweldo nga mutaas, di ba? Numero sa ranggo nga mutaas, tanan numero. Pero ang Ginoo is not after numbers, He is after names. Ang iyang ginatangan, mga tao nga nay pangalan nga maluwas, malauban dito sa iyang gingharian. Amen ba? You are one of them. You have a name. You are not a number. Muna ginaingon ako, wala dili ta mangimbita para lang mo. Mudaghan ta ba? Uy, pila na mo diha. Mangimbita ta, tungod kay kanang mga tao atong gibita, naingalan o kanang ilang ngalan, kinahanglan masulat sa libro sa kinabuhi according to the book of Revelations, so that when Jesus comes, they will be with Him in heaven. Munang dahilan, because that is compassion. Maluoy ta ba? Karon si Manaha, wa ko laing gitan-aw mga videos kanang bitong mga videos may tungod sa impyerno. Akong naong kung makita na kung ano, kita na eh. Mapaso lang mga gani ka. Bisa kung saan na imong gunitan. No? Murag si Iggy Boy. No, let's pray for Iggy Boy. Taas iyang kalentura karon. Munang wala ako sila Brian. Pag mainit siya, hat! Hana din siya. Yung usay sa ilong na igunit. Mapaso lang mga gani ka. Sakit naman gani kayo. Unsa nakaha? Kung dito ka sa impyerno, nga maglangoy-langoy ka sa kalayo, nga dili maundang, o ang imong lawas dili madugta. But you can feel the pain. Muna magtanaw ka ba, Lord? Luya sa mga tao eh. Labi na itong mga taong palaway. Wanay Ginoo, palaway pag yun. Wala. Kandidato ito ba? No? Sa dagat-dagatang apoy. Remember ko ito na nagwali ko sa Tondo. Ipashare ko ba ng evangelistic ng kuhan. Ano ko, kayong mga dagat-dagatan, pag hindi kayo maniwala sa Diyos, kayo ay lalangoy sa dagat-dagatang apoy. Pag-challenge lagi, naghana, nag-forward eh. Napuno ko itong basketball court. Nasa pastor, effective ito yung panghadlok ha. Ikaw dito panghadlok, tinuod mo ito. Tsambahan lang ha. Dagat-dagatan ang pangalan sa lugar. O dagat-dagatan, di ba? Alam mo yan, sa Manila, sa May Tondo. Dagat-dagatang apoy, unahan sa San Andres. So, ibig sabihin yan, no, the very reason why we are reaching out on people, because we don't want them to go to hell. Period. Ganahan ba ka? Nga ikaw, nag-enjoy sa presensya sa Ginoo dito sa langit, unya ang imuhang igsuon, imong mama, imong papa, kita ni mo tuwa sa impyerno, naglangoy-langoy. Unsa kay imong batayon? Because that is exactly the picture of us without reaching to them. That is exactly the picture. Ang tanaw pang pila ka
videos na kung kitanaw ro si Manaha, makaingog ko pa, Lord, sana all. Sana all maminaw. Sana all, no, ano bang, sana all maghinulsol. Sana all matuo sa imuha. Because many of them will not believe, especially in these last days. It's already said in the scripture. In these last days, many will turn their back against God. They will grow cold. They will grow cold. Bugnaw pa sa simot sa ito yung ilang. No? Maabot ang panahon, kaning pagsimba, option na lang. Because our hearts is already captivated by this world. While people focus on the crowd, God focuses on the one. This is very powerful. This parable reveals the heartbeat of God. He doesn't just have, he doesn't just have, He seeks. Dili lang itong na siya, kundi nangita yun. Kinahanglan pangitaon. Ang nawala, kinahanglan pangitaon. Inay mo katapan. Sa tanaw nimo sa inyong pamilya, kinsa kay dapat pangitaon. There are three things. First, God notices the one. Manpansin ko sa Ginoo ba, kinsay mawala. Ako, makabantay mo na. Kaya labi na ako, nagawalay Domingo. Manang uban sa inyo, ma-text na ako. Na may uban ko, nga dita friend sa Facebook. No, so maglisod ko, locate. Pero na uban, no? Mukalit lang ko text sa inyo, uy, kumusta naman ka? No, I haven't seen you in church. Kumusta ka? Kumusta yung kinabuhi? Ay, pastor, salamat sa papangutana. Oh, importante din, ano? Para makabalo sila nga, nangita ka. Ayun po ka, ano pangitaon mo ginang wala? Ano nga, pangitaon mo nang naa? Pero kaya nga prinsipyo ba din yung masabtan? Ano pangitaon mo ginimor pastor nang wala? Pasak dito mga wala dari. Kami naaman mi dari. Di na taga pangitaon, kaya naan naman ka. Pangutanon lang, tika, kumusta ka? Pero katong wala, atong absent, no? Na ibang leaders, panahon sa conference, wala. Mo to nag-text ko, personal. Kung saan ito po? What happened? Ang uban, na yung mga reasons na valid, ang uban, invalid. Pero, importante ginang manotice ni mo, kinsay nawala. Ayun ba? Kanang bakante nga bangko. Kabalo ba ka kinsay naglingkod diha? Ha? ay, igsoon. Ay, si Mambing! No? Unta. Panalanginan sa Ginoo ang kalag niya tibing nga nakaroon sa China. O si Minerva tamo, mo di ko nga na, may bakante diha. No, makita na ko ilang smile, gyapon karon, bisag absent sila. Okay, bungis-ngis man tunduwa. Pero mangita jud ka, di ba? Kanina, pagsulod ni mo. Di ba, marag anak ko, mingaw man dari, uy. Kay imong tanaw, yun natin, marag, ang imong silingan na diya, si Atibing lang, si Ati Minerva. Kay mo na mga historiador na tapad ni mo, di ba? Ano siya, oo. Mingaw, bitog pastor, anay magtabi. Sa Atibing, kilibak na ko ni mo tats. Mingawon mo ka. Sa nga wala. Sa wala ka tunga. No, ikaw, sa leader ka. Wa ba kami ngawa sa imong member nga wala pakita? Sa imong disciple nga wala pakita? Kuhan na ito siya, pastor. Nayuban mo gud, pangutanon ako. O kumusta si Kuhan? Ay, kuhan mo gud, pastor, dagang ka si Jaylan. O siya, bigay mo. Hindi mo gud siya mo tubag, pastor, sa text. Kuha man itubag sa text. Ano siya buhaton? Unya, pagtawag ni mo kay anak niyang tubag, the number you dial is not yet paid. Sa buhaton? At doon! Ingo pa ni Pastor Joel, mahal ng Rodo, di nakapalit, magbaklay! Basta
makita lang niya, mapil lang niya, gipangita siya. Kani bitaw siya tibeka, no? Sintro kayo ni sa kwaderyo, na angle ma. Kani siya tibeka, isa ni sa pinakamatinodanon, pinaka-honest nga membro sa the word. Kaya di na siya ganaan sa kung wali mo, mangutana na siya. Huwag na siya wanasabtan, mag-text po na siya. Pero o ganahan po na siya, mag-text po na siya, Pastor, ninduta ito imong wali, oy. Mo na kung mawala na siya, pagtanaw na ko dali, uy, bakante ning kurana, tibika. Asa ka ni adto? Tuwa sa Bohol, tuwa sa Bukidnon, tuwa sa Bacolod, no? Nagbakasyon lang. Pero lahi yun ang pangitaon ni mo, i-text bitaw ni mo. Kung di mo reply, nakoy, amigo ba? Uban kayo sila, close friend sila. Iyang i-text, iyang amigo, di man mo reply. Siya, busy lang siguro ni. Pag humano, tawagan niya, cannot be reached. Siya, basi nga timingan lang, wala signal sa ilang lugar. Pagkasunod lang, itawagan siya. Sa igsuon. Brad, patay na ba singon? Bisa pang maghilak kag dugo. Patay naman lang. Saan mo na? Pag naga na impression ng Ginoo sa imo, na gustong ipakontak sa Ginoo sa imo, sunda dayon ng Ginoo. Kaya nga naman, special mention na sa imo kasing-kasing. Gisugo ka sa Ginoo. Respond dayon. Kaya basig, pabot sa panahon, ulayin na. Does he not leave the 99? Di ba din niya biyaan ang 99 para pangitaw ng usa? The shepherd counts, which means he knows when one is missing. The one sheep may seem insignificant to others, but not to the shepherd. Mahimong nag-away-away na sila ka ng 99 kabuk. Yan, nang luod tong isa, nilakaw, kay gitabangan, gibuli. Bully, kauban niya sa life group. Wala niya 10. Ikaw man ang leader. Ano ka ito ni atin, no? Basig na busy lang. Ayaw po ati o rason. Ang pangutana nga, di ka sigurado nga mo na rason. Sutaa. Hibala. Wala din ni atin. Ano man? Nahiubos to sa waling ni Pastor ba? May tungod sa Israel. Di na daw siya musimba. Mabalhin na daw siya. Dito siya mabalhin sa simbahan nga ang dapigan ng Iran. Huwag mo ko kabalo. May na lang, nasultian ko. Ayun ako, sige, ako nang i-explain nga no. Pangitaon yun. Ingay mo katapad. Kinsa mo pangitaon rong si manaha. Ha? God sees what others overlook. Nakita sa Ginoo katong gipasagdan lang sa uban. Passive lang ba? Kanigyo na akong kapuntan ka lang. Wala ka kabalo sa rason, pero imong buhatan og rason. Ay, imong ko rason kay katong mga niyaging bulan. Busy man kay ito sa pastor. Daghang kay ginahimo ba? Niyaging bulan? Pangitaa. Sutaa. Kanihimo na ko ningkuan. Karong si manaha, pangitaa. Sutaa. Hibawa. Unsa, kumusta na siya. Ayaw hulata. Nga madawatan ni mo ang mensahe nga di ni mo magustuhan. Wala na dahil siya. Saan ni mo gihilak. And I give you a warning. God will give you an account on the blood of that saint or saints na imong ipasagdan. Nanay sa laag. Wala ni mo at iman na. Muna yung kong ikadlukan nga isudya sa Ginoo pagkabot sa panahon. I have given you the opportunity to pray for this person. Daghan ni problema, kitala na ko ni sa inyong church. Pero kung sa imong gihimo, wa ni mo at iman na. I have given you 5 talents. In return, you
return the other 5. Pero katong isa lang ang talento. Isa na lang gani ang atong ipapangita. Di pag yun nato, matiman, Ginoo ko. Ato na ganing gikalimtan ng G12, ng 12. Dito na lang ta sa isa. Isa. Hindi pag yun matiman. Ingon ang Ginoo, isa na lang ganing mong talento, gilubong pa nimo. Kaya nagtuo ka nga stricto ko. Away from me. I do not know you. You are wicked and lazy servant. Away from me. Grabe na ba? I don't know you. Mingawa eh. Ayo. No one is invisible to God. Wala bisan usa nga dili mabantayan sa Ginoo. Kanang wala ka nagasimba, kanang sige na kag-absent, daghan na kag-dahilan, nabantayan na sa Ginoo. Ayaw pagtuo nga gipasagdan na kas Ginoo, wala. Galaw lang na niya. Walang usahay, kuhiton ta niya. Niya kuyaw man ang Ginoo manguhit. Kaya ni panguhit niya, emergency man ritso. Tauran na lang. Lord, buhi alang ko, Lord. Tagay alang ko last chance. Lord. Ay, sa kupatya. Buhi alang ko. Mubalik kong simba. Mag-leader na ko. Mag-life group leader na ko. Lord, magkumit ako. Saka pa. Itong 6 months to live, 3 months to live. Pastor, kapalobay ka nga singer ko. Vokalista ko sa banda, talista pa ito na singkat kayo na mong grupo. Pastor, tulo na lang daw kapulan lang akong pagpuyo sa kalibutan. Pwede ko nimo Babylon sa inyong worship team. Tumayo pa ka ginawa, grabe na kung encourage nimo. Tanang instrumento akong gi-offer sa imo kay ato mga musician ako tuna kay mga bago pa man ito. Karon praise God kayo. No, palakpakan na to atong worship team. Natuno ra gyud ta kadugayan ba no? No, si DK part man sa worship team nakaraan, si Queenie, isa pa tong mga cardams rin. Si Yuyong. No, si Yuyong kung ibaligyan nimo na dako taas na nagpresyo. Antik naman. Oh. Asa na to? Paborito na ako ng anak eh. So, kana bang tunguna, lisod kayo mangitag worship team. Kung pwede bayaran na ako para matugtog. Kaya may gitarista, keyboard lang, ana. Pero, katong imbita na ko din siya. Katong walay tingog. Pastor, mayo ba akong tingog? Niningon ko sa iya, Kuya, ang namalay mo kagalingon kay si Jesus, gimingaw na nimo. After 3 months, samantay. Huwag yung check up this worship team. Pero doon kayo na ko itong close mo good niya to. Okay ka na kung giawit-awitan ba, pero wala na. Muna ingay mo katapan, hangtod, wala pa naghagaw-haw imong tingog. Pagamit nas Ginoo. Kay kung kanang imong tonsil ibton sa Ginoo, di nakakatingog. Nya diha pa ka gusto mahimong evangelist. Makaikala, ikaw mamas Ginoo. Kinsa pa may maminaw ni mo nga. Ani ko, haski akong tingog, haski. Kamo, muli mo maminaw sa Ginoo. Na may meron yun ba? I-check daw yung tingog kung napa. I-check. Hello, mic test. Sige, papangita ni mo. Ayaw lang sige lingko diha. Pangita na ay naka-assign ni mo. I would like to close with this. Hala, closing na. Di mo gusto mo ma-chapsoy, di ba? Kabalo ka nga nung naa ka dere? Kinsay nakabalo?
Nakakadiri kay na nag-imbita nimo, tama? Tama? Kabalo kang anong bakante na imong tapan ng bangko? Kay wala gyud nagpakabana og pangimbita. Isa na ka dito. Yan pa na, huwag kang mag-alala, kay Siyeng talaga yan. Hindi mo pwedeng palitan yan. Dako ning buruka. Kung imo lang palitan niya og laing tao. No? Siyeng will be here soon. You know, nakakadiri kay nay nag-imbita nimo. Nay nangita nimo. Gipangita ka sa Ginoo. Unya katong gipangita ka sa Ginoo, nagsangon siya, nagsugo siya sa imong amigo nga imbitahon ka, mo nang nakakadiri. Amen ba? Ako na born again ko tungod kay giimbita ko sa akong co-player. Nakaroon pastor na po si Pastor Brian Madonero. No? Giimbita ko niya dula kay di man jud ko madalag Bible study. Okay, ang akong gusto Bible study man. Nga charismatics patutungon na. So kana bang uy, gwapo niya simbano kay dagang gwapa. Yan, inig-shoot, inig-tira ni mag 3 points, dagang papalakpak. At unbeliever, magyog ko. Oh. Kaya bang, lahi yun akong way of life. Pag mamalikas ko itong una, grabe ka lutong. Crispy kayo. English pa, para aron ingnon nga, nakahumag college. Pero na ay nangita na ko. Ug naa siya'y gisugo. Karon na nangita anang naa sa imong tapad. Of course, ate, exempted ka kay si Ate Bing manadya og si wala ni ilaha. Franchise na lang sila ng bangko ha. Hangtod sa pagbalik ni Jesus, diha ra gyud sila. Pero na yung mga bangko, oh, tanawan ako na yung tapad. Tanawan ng tapad. Di ba? Na yung mga bakante, di ba? Huwag ka nag-wonder ng bakante na. Wa pa kaabot ang muling ko diya. Makaabot lang siya kung na'y magdala niya. I would like to close with this video. My team body invite me to church 5 years ago. My former workmate invited me 2 years ago. My sister invited me to church 3 years ago. My friend invited me to church 5 years ago. My friend invited me to church 4 years ago. My neighbor invited me to church 18 years ago. My friend invited me to church a year ago. My friend invited me to church 11 years ago. My friend invited me to church 3 years ago.